Marahil sa mga sandali ng katahimikan, naramdaman mo na may mas malalim na dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Marami sa atin ang nakararamdam na tila may mga hindi nakikitang kamay na dahan-dahang gumagabay sa ating bawat hakbang, lalo na sa mga panahong tayo ay tila naliligaw. Ang mensaheng ito ay maaaring sadyang dumating sa iyo sa tamang pagkakataon upang magbigay linaw sa iyong mga nararamdaman. Maaaring ikaw ay isa sa mga tinatawag na pinili, na ang buhay ay may espesyal na layunin at proteksyong hindi agad maipaliwanag ng isip. Hayaan mong ang mga salitang ito ay magsilbing paanyaya sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa universo. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat hamon may pag-asa at gabay na laging nakatantiya para sa iyong ikabubuti at paglago. Isipin mo ito, naglalakad ka sa buhay na may nararamdamang banayad na presensya na tila may mga hindi nakikitang puwersa na dahan-dahang gumagabay sa iyong mga hakbang. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung may mga anghel na nagbabantay sa iyo? Gaya ng sinabi ni Albert Einstein, ang pagkakataon coincidence ay paraan ng Diyos upang manatiling hindi nagpapakilala. Para sa mga pinili ang mga tanda ng banal na proteksyon ay hindi lamang mga pagkakataon. Ang mga ito ay mga mensahe, mga sagradong bulong mula sa universo na gumagabay sa iyo sa iyong paglalakbay. Ang video na ito ay inilaan para sa mga pinili. Ang mga tunay lamang na nakararamdam ng tawag na ito ang dapat manatili at manood. Kung naramdaman mo ng iba ka, kung naniwala ka, nang narito ka para sa isang mas mataas na layunin, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Maaring alam mo na ito o baka naramdaman mo na ito ng malalim sa iyong kalooban. Ikaw ay isang pinili at ang mga anghel ay patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang protektahan at gabayan ka. Kung mananatili ka hanggang sa huli, matutuklasan mo ang 7 hindi mapagkakailang tanda na pinoprotektahan ka ng mga anghel dahil ikaw ay isang pinili. Maaari nitong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay at sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid mo. Maaring hindi ito maunawaan ng iba, ngunit hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa iyo, ang isa na pinili. Upang ganap na maunawaan ang mga tanda na pinoprotektahan ka ng mga anghel, dapat mo munang maunawaan kung sino ang mga pinili at kung bakit ka naiiba sa iba. Ang pagiging pinili ay hindi mo pinagpasyahan. Ito ay pinili para sa iyo bago ka pa isilang. Mula sa sandaling huminga ka sa unang pagkakataon, ang iyong kaluluwa ay minarkahan ng isang banal na layunin. Ang universo, ang Diyos o ang source, kung paano mo man ito bigyang kahulugan, ay pinili ka para sa isang mas dakilang misyon at ang mga anghel ay naatasan na protektahan ka sa paglalakbay na iyon. Nararamdaman mo ba na ang iyong buhay ay sumusunod sa ibang ritmo? Madalas mo bang nararamdaman na hindi ka nauunawaan o tila ikaw ay isang tagalabas sa mga pagtitipon? Ito ay dahil ang mga pinili ay hindi nilayong makibagay fit-in. Sila ay nilayong mamukod-tangi. Ang iyong kaluluwa ay nag-vibrate sa ibang frequency at maaari nitong gawing tila walang saysay ang mga karaniwang aspeto ng buhay. Maaring makita mo ang iyong sarili na mas sensitibo sa mga enerhiya sa iyong paligid, nararamdaman ang mga emosyon at panginginig vibrations na tila hindi napapansin ng iba. Alam na alam ng mga anghel ang pagiging sensitibong ito at mula sa mas mataas na dako tinitiyak nila na ikaw ay protektado mula sa kaguluhan ng mas mababang enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit maraming pinili ang naguulat na nakararamdam ng isang hindi nakikitang bubble ng proteksyon kapag sila ay nasa matataong lugar o mapanghamong kapaligiran.
Hindi ito bunga ng iyong imahinasyon. Ito ay isang espiritual na puwersa na nagbabantay sa iyong kaluluwa upang hindi ito madaig. Unang tanda, ang pakiramdam ng pagiging iba ay banal na proteksyon. Ang una at marahil ang pinakabanayad na tanda ng proteksyon ng anghel ay ito laging mong nararamdamang iba kahiwalay at kung minsan ay nag-iisa. Habang ang iba ay maaaring tingnan ito bilang kalungkutan o pagkakabukod, ito ay sa katunayan ang iyong unang linya ng banal na proteksyon. Inihihiwalay ka ng mga anghel dahil ang iyong enerhiya ay sagrado at hindi dapat mabahiran ng mga makamundong abala. Ang paghihiwalay na ito ay madalas na nagsisimula ng maaga sa buhay. Maaaring nahanap mo ang iyong sarili na mas nahihilig sa pagsisiyasat sa sarili espiritualidad o pagkamalikhain habang ang iba ay abala sa mga mababaw na aspeto ng buhay. Noong bata ka pa, maaaring mayroon kang mga imaginary friends o naglalaan ng maraming oras sa pangangarap ng gising. Ang mga ito ay hindi lamang likha ng iyong imahinasyon. Ang mga sandaling iyon ng pag-iisa noong bata ka pa ay madalas na mga pagkakataon kung kailan pinakamalapit sa iyo ang iyong mga anghel, binabalot ka ng kanilang mga pakpak ng proteksyon, ginagabayan ang iyong mga kaisipan, at pinoprotektahan ka mula sa mga negatibong impluensya. Ang sakit ng kalungkutan ay pansamantala, ngunit ang layunin ay walang hanggan. Maraming pinili ang napagkakamalan ang banal na paghihiwalay na ito bilang kalungkutan o pagtanggi, at dito pinakamalalim ang proteksyon ng anghel. Kapag ang buhay ay tila nag-iisa, ito ay dahil inihahanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Tinitiyak ng mga anghel na hindi ka maabala ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong banal na misyon. Kaya kung naitanong mo na kung bakit hindi ka makibagay, alamin mo ito. Hindi ito pagtanggi, ito ay muling paggabay, redirection. Isipin mo, ito ang mga diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding presyon at sa pagkakahiwalay mula sa ibang mga bato. Gayun din ang totoo para sa iyo. Ang iyong pag-iisa ay kung saan nagaganap ang iyong espiritual na paglago sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iyong mga anghel. Pinoprotektahan ka nila sa pamamagitan ng paglayo sa iyo sa mga abala na maaaring sumira sa iyong layunin. Ikalawang tanda banal na synchronicities. Ang isa pang makapangyarihang tanda na pinoprotektahan ka ng mga anghel ay sa pamamagitan ng banal na synchronicities. Napansin mo ba na kapag kailangan mo ng gabay, ang mga tamang tao, mensahe o pagkakataon ay tila lumilitaw mula sa wala? Marahil ay naiisip mo ang isang tao at bigla silang tumawag sa iyo, o baka kailangan mo ng sagot at nakatagpo ka ng isang libro o video na nagbigay ng eksaktong hinahanap mo. Ang mga ito ay hindi aksidente. Ang mga ito ay banal na synchronicities na isinaayos ng iyong mga anghel. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga tanda at simbolo, at ang mga anghel ang mga mensahero. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay panatilihin ka sa landas ng iyong layunin, at gumagamit sila ng synchronicities upang itulak ka sa tamang direksyon. Bigyang pansin ang mga sandaling ito dahil ang mga ito ay mga bulong mula sa banal mga banayad na paalala na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Para sa mga pinili, ang mga synchronicities ay particular na mahalaga dahil nagsisilbi silang mga kumpirmasyon. Maaring hindi mo laging naririnig ng malinaw ang boses ng mga anghel, ngunit kapag ang mga pangyayari ay nagkakatugma sa mga paraang tila higit pa sa nagkataon lang, ito ang kanilang paraan ng pakikipag-usap sa iyo. Ang mga sandaling ito ay parang mga mumo ng tinapay sa iyong espiritual na landas na gumagabay sa iyo patungo sa iyong mas mataas na tawag. Isipin ang mga oras
sa iyong buhay kung kailan may isang bagay na hindi inaasahan ngunit perpektong nangyari. Maaaring naisip mo, paano ito nangyari ng ganito kaperpekto? Iyan ang gawa ng iyong mga anghel. Pinag-uugnay nila ang mga tao, lugar at pangyayari sa iyong buhay upang laging kang protektado at sinusuportahan kahit na sa mga paraang hindi mo agad nakikilala. Ang paglalakbay ng isang pinili ay hindi laging madali, ngunit ito ay puno ng malalim na kahulugan. Mula sa pakiramdam ng pagiging iba hanggang sa pagdanas ng banal na synchronicities, ang mga ito ay simula pa lamang ng mga tanda na ang mga anghel ay aktibong pinoprotektahan ka. Sa susunod na bahagi, mas lalaliman pa natin kung paano nakikipag-ugnayan ang universo sa iyo at kung paano makikilala ang higit pang mga tanda ng proteksyon ng anghel. Manatiling nakatutok dahil ang mga tanda ay nagiging mas makapangyarihan habang lumalalim tayo sa banal na mensaheng ito. Habang ipinagpapatuloy natin ang sagradong paggalugad na ito, mahalagang kilalanin na ang mga anghel ay nakikipag-usap sa mga pinili sa pamamagitan ng mga paraan na lampas sa pisikal na mundo. Ang kanilang gabay ay madalas na nagpapakita sa mas banayad na metaphysical na mga paraan na ang mga nakatutok lamang sa kanilang espiritual na sarili ang makauunawa. Sa bahaging ito, susuriin natin ang dalawa sa pinakamalalim na tanda ng proteksyon ng anghel, mga panaginip at intuition. Ikatlong tanda, mga mensahe ng anghel sa iyong mga panaginip. Nagising ka na ba mula sa isang panaginip na parang may iniabot sa iyong isang malalim na revelasyon? Marahil ay mas totoo pa ito kaysa sa iyong gising na buhay. Para sa mga pinili, ang mga panaginip ay hindi lamang mga random na aktibidad ng isip. Madalas itong mga channel para sa banal na komunikasyon. Madalas gamitin ng mga anghel ang estado ng panaginip upang magpasa ng mga mensahe, gabay at proteksyon sa mga nasa isang mas mataas na espiritual na misyon. Bakit panaginip? Kapag ikaw ay tulog, ang iyong malay na isip, conscious mind, ang bahagi na nabibigatan ng mga pang-araw-araw na alalahanin at abala ay nagpapahinga. Nagbibigay daan ito sa iyong subconscious at spiritual na sarili na magbukas sa mas mataas na dako. Ginagamit ng mga anghel ang tahimik na oras na ito upang kumonekta sa iyo, upang magpadala ng mga pangitain o maghatid ng mga mensahe na maaaring gumabay sa iyong susunod na hakbang. Hindi lahat ng panaginip mula sa anghel ay direkta. Madalas ang mga anghel ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng simbolismo. Kung nanaginip ka na lumilipad, nahuhulog o nakakatagpo ng mga partikular na hayop o sagradong bagay, maaaring ito ay mga simbolikong mensahe. Halimbawa, ang makakita ng mga balahibo feathers sa iyong panaginip, lalo na ang mga puti, ay isang klasikong tanda na ang mga anghel ay malapit. Ang mga balahibo ay kumakatawan sa kadalisayan, kapayapaan at banal na presensya. Gayon din ang panaginip ng mga ibon, lalo na ang mga kalapati o agila, ay maaaring mga hulugan na ang iyong espiritu ay binabantayan at ikaw ay pumapaibabaw sa mga hamon ng buhay sa ilalim ng proteksyon ng anghel. Ang tubig sa mga panaginip ay isa pang karaniwang simbolo. Kung nanaginip ka ng mapayapang tubig, maging ito man ay karagatan, ilog o maliit na sapa, maaari itong magpahiwatig na ang iyong espiritual na paglalakbay ay pinagpapala ng kalinawan at katahimikan ng iyong mga anghel. Sa kabilang banda, ang maalong tubig ay maaaring mga hulugan ng mga darating na hamon, ngunit nagpapaalala rin sa iyo na ikaw ay protektado gaano man kagulo ang dagat. Kung nakaranas ka ng mga paulit-ulit na panaginip, lalo na ang mga nagiiwan sa iyo ng pakiramdam ng kapanatagan o malalim na pagkabalisa, bigyang pansin ito. Madalas magpadala ang mga anghel ng paulit-ulit na panaginip
upang matiyak na matatanggap mo ang kanilang mensahe. Maaring nag-aalok sila ng babala, gabay o pagpapatibay para sa isang desisyon na iyong kinakaharap. Halimbawa, kung paulit-ulit kang nananaginip tungkol sa isang partikular na lugar o tao, maaring ito ay pagtulak ng mga anghel sa iyo, patungo o palayo sa isang sitwasyon. Huwag balewalain ang mga panaginip na ito bilang nagkataon lang. Matagal ka nang pinoprotektahan ng mga anghel sa pamamagitan ng mga mensaheng nakatago sa iyong mga panaginip, posibleng bago mo pa nalaman ang kanilang presensya. Ang susi sa pagbubukas ng kapangyarihan ng mga panaginip ng anghel ay interpretasyon. Magtabi ng isang dream journal sa tabi ng iyong kama at sa sandaling magising ka isulat ang anumang mga simbolo, tao o emosyon na natatandaan mo. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang mga pattern at doon nananahan ang mga mensahe ng anghel. Magnilay sa iyong mga panaginip, humingi ng kalinawan, at madalas ay mahahayag ang mga sagot kung kailan hindi mo inaasahan. Para sa mga pinili, ang mga panaginip ay hindi lamang mga random na bahagi ng subconscious. Ang mga ito ay sagradong kasangkapan na ginagamit ng mga anghel upang maghatid ng banal na karunungan, mag-alok ng proteksyon, at gabayan ka patungo sa iyong tadhana. Ikaapat na tanda, pinatinding intuwisyon. Ang iyong panloob na kompas. Ang intuwisyon, na madalas tawaging sixth sense, ay isa pang makapangyarihang paraan kung paano nakikipag-usap at nagpoprotekta ang mga anghel sa mga pinili. Nagkaroon ka na ba ng gut feeling na napatunayang tama? Marahil ay nakaramdam ka ng isang hindi maipaliwanag na udyok na dumaan sa ibang ruta, pauwi, o isang matinding pagnanais na kausapin ang isang tao sa tamang sandali. Iyan ang iyong intuwisyon at ito ang tinig ng banal sa loob mo. Para sa mga pinili, ang intuwisyon ay higit pa sa isang hinala. Ito ay isang pino at tumpak na panloob na kompas na gumagabay sa iyo sa mga hamon at desisyon ng buhay. At ang tinig na iyon, ito ay madalas na ang mga anghel na nagpapadala ng mga banayad na bulong at enerhiya upang panatilihin ka sa iyong banal na landas. Ang intuwisyon ay madalas dumating ng tahimik. Ito ang malambot na panloob na pag-alam na hindi sumisigaw ng atensyon, ngunit nag-aalok ng pakiramdam ng kapayapaan at katiyakan. Kung nakaranas ka na ng sitwasyon kung saan ang iyong isip ay may sinasabing isa, ngunit ang iyong puso ay may alam na iba, nakaranas ka na ng intuitibong gabay. Para sa mga pinili, habang lalo mong pinakikinggan ang panloob na tinig na ito, lalo itong lumalakas. Kapag binaliwala mo ang iyong intuition, maaari mong makita ang iyong sarili na dumaranas ng mga hadlang o hamon na maaari sanang naiwasan. Ngunit kapag pinarangalan mo ang panloob na pag-alam na iyon, mapapansin mo na ang buhay ay mas maayos na dumadaloy at madalas kang nasa tamang lugar sa tamang panahon. Hindi ito aksidente. Pinoprotektahan ka ng iyong mga anghel sa pamamagitan ng pagpapatindi ng iyong intuisyon at pagtulong sa iyo na maglakbay sa mga liko at kanto ng buhay ng may kalinawan at biyaya. Paano mo malalaman kung ang iyong intuisyon ay ginagabayan ng mga anghel? May ilang mga tanda na nagpapahiwatig ng impluwensya ng anghel sa iyong mga intuitive na kakayahan. Bigla ang kalinawan sa mga nakakalitong sitwasyon. Naguluhan ka na ba sa isang mahirap na desisyon, tapos pagkagising mo isang umaga ay mayroon ka ng biglaan at malinaw na sagot? Iyan ay madalas na gabay ng anghel. Ang mga anghel ay maaring nagtrabaho sa pamamagitan ng iyong intuisyon habang ikaw ay tulog. Pisikal na pakiramdam. Para sa ilang mga pinili, ang intuisyon ay nagpapakita bilang mga pisikal na sensation. Maaari kang makaramdam ng init sa iyong puso, pangingilig sa iyong mga kamay,
o maging pagtatayo ng balahibo goosebumps kapag nararamdaman mo ang isang mahalagang desisyon o kaganapan. Ang mga pisikal na pahiwatig na ito ay mga tanda na malapit ang iyong mga anghel. Hindi maipaliwanag na pagbabago sa emosyon. Pumasok ka na ba sa isang silid at biglang nakaramdam ng kagalakan, kapayapaan o sa kabilang banda pagkabalisa o takot? Ang mga emosyonal na pagbabagong ito ay madalas na mga tanda na ang iyong mga anghel ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng iyong intuisyon. Banayad ka nilang itinutulak patungo sa mga kapaligiran at mga taong naaayon sa iyong layunin at binabalaan ka palayo sa mga hindi paulit-ulit na iniisip o ideya. Kung ang parehong kaisipan ay patuloy na pumapasok sa iyong isipan mula sa wala, malamang na ang iyong intuisyon at ang iyong mga anghel ay sinusubukang makuha ang iyong atensyon. Bigyang pansin ang mga paulit-ulit na kaisipang ito, lalo na kung may kasama silang pakiramdam ng pagmamadali o kapayapaan. Ang pagtitiwala sa iyong intuisyon ay susi sa proteksyon ng anghel. Para sa maraming pinili, ang pinakamahirap na bahagi ng intuisyon ay ang pag-aaral na magtiwala rito. Madalas tayong tinuturuan ng lipunan na umasa sa lohika at katwiran, ngunit ang intuisyon ay isang mas malalim at mas sinaunang karunungan. Kapag pinagdudahan mo ang iyong mga intuitive na pakiramdam, maaari mong maramdaman na ikaw ay natigil o nawawala. Ngunit kapag pinarangalan mo ang panloob na pag-alam na iyon ng buhay, ay nagaganap ng may banal na synchronicity. Ang iyong mga anghel ay laging malapit, nagpapadala sa iyo ng mga intuitive na mensahe upang mapanatili kang ligtas, maayos at patuloy na umuunlad sa iyong sagradong misyon. Ikalimang tanda, mga mensahe ng anghel sa kalikasan. Ang kalikasan ay matagal nang nakikita bilang isang espiritual na daluyan, isang lugar kung saan ang banal ay maaaring makipag-usap sa atin sa isang wikang higit pa sa mga salita. Para sa mga pinili, ang likas na mundo ay madalas na nagsisilbing isang makapangyarihang medium kung saan nagpapadala ang mga anghel ng kanilang mga tanda ng proteksyon. Kung naglalakad ka man sa kagubatan, nakatayo sa tabi ng dagat o nakaupo lang sa iyong hardin at biglang nakaramdam ng kapayapaan, hindi ito aksidente. Ginagamit ng mga anghel ang kalikasan upang kumonekta sa mga nasa espiritual na paglalakbay, nag-aalok ng aliw, gabay at pakiramdam ng banal na presensya. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng pakikipag-usap ng mga anghel sa pamamagitan ng kalikasan ay ang pagpapadala ng mga hayop bilang mga mensahero. Napansin mo ba ang isang partikular na ibon, paru-paro o iba pang nilalang na paulit-ulit na tumatawid sa iyong landas? Ang mga hayop ay kilala sa pagdadala ng espiritual na simbolismo, at kapag lumitaw sila sa iyong buhay sa mga makabuluhang paraan, madalas itong mga mensahe mula sa mga anghel. Halimbawa, ang makakita ng kalapati na sumisimbolo sa kapayapaan ay isang tanda na ang mga anghel ay nag-aalok sa iyo ng proteksyon at katahimikan, lalo na sa mga sandali ng kaguluhan. Ang agila naman ay kumakatawan sa lakas at mas mataas na pananaw, isang paalala na tinutulungan ka ng mga anghel na bumangon mula sa iyong kasalukuyang mga hamon at makita ang mga bagay mula sa isang mas malawak na espiritual na perspektibo. Kahit ang maliliit na nilalang tulad ng mga paru-paro ay maaring mga hulugan ng pagbabago, transformation at mga bagong simula. Ang mga pakikipagtagpong ito ay hindi random. Maingat itong isinaayos ng mga anghel upang paalalahanan ka sa kanilang presensya at ibigay sa iyo ang espiritual na suportang kailangan mo sa sandaling iyon. Bigyang pansin ang mga hayop na lumilitaw sa iyong buhay. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagkakataon. Ang mga ito ay banal na mensahe. Ang mga balahibo feathers ay marahil ang pinakakilalang tanda
na ang mga anghel ay malapit. Kung nakatagpo ka ng isang balahibo sa isang hindi inaasahang lugar, marahil sa iyong pintuan sa loob ng iyong bahay o kahit sa isang lugar kung saan parang imposible itong naroon, ituring itong isang direktang mensahe mula sa iyong mga anghel. Ang mga balahibo ay sumisimbolo sa kadalisayan, proteksyon at presensya ng anghel na banayad na nagpapaalala sa iyo na sila ay nagbabantay sa iyo. Ang mga puting balahibo sa particular ay madalas na nauugnay sa kapayapaan at banal na proteksyon. Gayunpaman, ang mga balahibo ng ibang kulay ay maaari ring magdala ng mga tiyak na kahulugan. Ang isang itim na balahibo halimbawa ay maaaring magpahiwatig na pinoprotektahan ka ng mga anghel mula sa negatibong enerhiya, habang ang asul na balahibo ay maaaring isang mensahe ng pagpapagaling at katahimikan. At kapag nakakita ka ng balahibo, maglaan ng sandali upang pagnilayan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay sa oras na yon. Ang mga anghel ay nag-aalok sa iyo ng katiyakan, ipinapaalam sa iyo na ginagabayan kanila sa anumang hamon na iyong kinakaharap. Para sa ilang mga pinili, ang hangin ay nagsisilbing banayad ngunit makapangyarihang tanda ng presensya ng anghel. Nakaramdam ka na ba nang bigla ang ihip ng hangin na tila nagmula sa wala na nagdadala ng pakiramdam ng kapayapaan o kalinawan? Maraming mga espiritual na naghahanap ang naguulat na nararamdaman ang presensya ng kanilang mga anghel sa mga sandaling ito. Ang hangin ay isang likas na puwersa na gumagalaw sa pagitan ng nakikita at hindi nakikitang mga mundo, kaya ito ay isang perpektong daluyan para sa enerhiya ng anghel. Kapag naramdaman mong gumagalaw ang hangin sa paligid mo sa isang hindi karaniwan o makabuluhang paraan, ituring itong isang tanda na ang mga anghel ay malapit nag-aalok ng kanilang gabay at proteksyon. Ika-6 na tanda, paulit-ulit na mga numero, angel numbers. Isa sa mga pinakadirekta at kinikilalang tanda na pinoprotektahan ka ng mga anghel ay dumating sa anyo ng mga paulit-ulit na numero na madalas tawaging angel numbers. Kung madalas mong napapansin ang parehong pagkakasunod-sunod ng numero, maging sa mga orasan, plaka ng sasakyan, resibo o iba pang lugar, hindi ito nagkataon lamang. Ang mga anghel ay madalas na nakikipag-usap sa mga pinili sa pamamagitan ng mga numero, at ang bawat pagkakasunod-sunod ay nagdadala ng tiyak na mensahe o anyo ng proteksyon, 111. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay isang makapangyarihang tanda na ikaw ay nakaayon sa iyong espiritual na landas at ang mga bagong simula ay nasa abot tanaw na. Kapag nakakakita ka ng 111, ipinapaalala ng mga anghel na manatiling positibo at panatilihing nakatuon ang iyong mga iniisip sa iyong mga hangarin dahil ang mga ito ay mabilis na nagkakatotoo. 222. Ang numerong ito ay nagpapahiwatig ng balanse at harmonya. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang 222, ipinapaalam ng mga anghel na ang lahat ay nangyayari ayon sa nararapat at sila ay nagtatrabaho upang lumikha ng balanse sa iyong buhay, lalo na sa mga relasyon. 333. Ang paglitaw ng 333 ay isang malakas na mensahe mula sa mga anghel na pinaliligiran kanila ng pagmamahal at proteksyon. Ito ay paalala na hindi ka nag-iisa at ang mga ascended masters ay katuwang mo upang maisakatuparan ang iyong layunin. 444. Ito ay isa sa mga nakakaaliw na angel numbers na madalas mga hulugan na ang mga anghel ay nag-aalok sa iyo ng banal na proteksyon at katatagan. Kapag nakakita ka ng 444, alamin na ang mga anghel ay tumutulong na bumuo
ng matibay na pundasyon sa iyong buhay. Tinitiyak na ikaw ay ligtas at suportado. 555. Ang numerong 555 ay tungkol sa pagbabago at transformasyon. Kapag nakita mo ang pagkakasunod-sunod na ito ay tanda na ginagabayan ka ng mga anghel sa panahon ng transisyon. Bagamat ang pagbabago ay maaring mapanghamon, tinitiyak ng numerong ito na ang mga anghel ay kasama mo sa bawat hakbang, tinutulungan kang mag-adjust at lumago. 777. Isang napaka-espiritual na numero. Ang 777 ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at kinikilala ng mga anghel ang iyong pag-unlad. Ito ay mensahe ng pagpapatibay na nagpapaalam sa iyo na ang iyong mga pagsisikap ay nakaayon sa banal na layunin at ang mga biyaya ay paparating na. 888. Ang numerong ito ay madalas na iniuugnay sa kasaganaan at pag-unlad. Kapag nakakita ka ng 888, ipinapaalam ng mga anghel na papasok ka sa isang yugto ng katatagan sa aspetong pinansyal at ang iyong pagsisikap ay malapit ng magbunga sa material na paraan. 900 at 999, isang tanda ng pagtatapos. Ang 900 at 999 ay nagpapahiwatig na ang isang kabanata ng iyong buhay ay matatapos na at ang mga anghel ay tumutulong sa iyo na isara ito ng may biyaya. Ito ay paalala na ang mga pagtatapos ay kinakailangan para sa mga bagong simula at ang mga anghel ay kasama mo sa paglipat sa susunod na yugto ng iyong espiritual na paglalakbay. Kapag nagsimula kang makapansin ng mga angel numbers, mahalagang magtiwala na ang mga ito ay mga mensaheng para sa iyo lamang. Ang mga numerong ito ay madalas lumitaw sa mahahalagang sandali ng iyong buhay, nag-aalok ng gabay o paalala na manatiling nakaayon sa iyong landas. Sa bawat pagkakataon, pagnilayan kung ano ang iniisip mo o ang nangyayari sa paligid mo sa sandaling iyon. Ang mga anghel ay nakikipag-usap sa iyo, nag-aalok ng proteksyon at karunungan. Ang susi ay manatiling bukas at mulat. Hindi mo kailangang hanapin ang mga ito. Lilitaw sila kapag kailangan mo sila ng higit at kapag nangyari iyon, magtiwala na ikaw ay ginagabayan para sa iyong pinakamataas na kabutihan. 7, tanda emosyonal at energetikong pagbabago. Nakaranas ka na ba ng biglaang emosyonal na pagbabago ng walang dahilan? Marahil ikaw ay nalulungkot o nabibigatan ngunit biglang bumuhos ang pakiramdam ng kapayapaan o katahimikan. Ang mga emosyonal na pagbabagong ito ay hindi random. Para sa mga pinili, ang mga ito ay madalas na tanda ng interbensyon at proteksyon ng mga anghel. Ang mga anghel ay gumagalaw sa antas ng vibration at kapag ikaw ay nangangailangan, nagpapadala sila ng enerhiya upang itaas ang iyong emosyonal na kalagayan. Para sa marami, ang mga emosyon ay direktang daluyan patungo sa espiritual na mundo. Maaaring ikaw ay napakasensitibo sa enerhiya ng iba, nararamdaman ang kanilang emosyon kahit hindi nila ito sabihin. Ang pagiging sensitibo ay bahagi ng iyong espiritual na regalo, ngunit maaari rin itong makapagod minsan. Batid ito ng mga anghel at madalas silang namamagitan upang ayusin ang iyong enerhiya kapag ito ay masyadong mabigat na. Kapag naramdaman mo ang mga biglaang pagbabago tulad ng kapayapaang pumapalit sa pagkabalisa, unawain na ang iyong mga anghel ay kasama mo. Inilalayo nila ang mga mababang vibration na maaaring nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Ito ang isa sa pinaka-personal at matalik na paraan ng pagprotekta sa mga pinili. Tinitiyak na ang iyong emosyon ay nananatiling nakaayon sa iyong mas mataas na layunin. Minsan ang mga pagbabagong ito ay parang pisikal kang niyayakap ng isang hindi nakikitang puwersa.
Maraming pinili ang naguulat ng pakiramdam ng init o presyon sa kanilang katawan, tila nababalot sa isang nakakaaliw na yakap. Ito ang enerhiya ng mga anghel na nag-aalok ng proteksyon at pagmamahal kapag kailangan mo ito ng higit. Halimbawa, sa mga panahon ng matinding stress, bigla kang makakaramdam na gumaan ang iyong kalooban, tila may pasaning inalis sa iyong mga balikat. Hindi ito aksidente. Ang iyong mga anghel ay umaalalay sa iyo. Hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Ang pagpapanatili ng emosyonal na balanse ay mahalaga. Ang iyong emosyonal na enerhiya ay direktang konektado sa iyong espiritual na misyon. Alam ng mga anghel na hindi mo matutupad ang iyong layunin kung ikaw ay nabibigatan ng takot o lungkot. Sa pamamagitan sa mga sandaling ito, tinitiyak nila na mananatili kang nakatuon sa iyong mas mataas na tawag. Pisikal na mga tanda ng presensya ng anghel. Bilang karagdagan sa emosyonal na pagbabago, ang mga anghel ay madalas na nagbibigay ng mga pisikal na tanda. Ang mga ito ay maaaring mag-iba-iba, ngunit para sa mga pinili, mas madali itong mapansin dahil sa iyong mataas na sensitivity. Kung nakaranas ka na ng biglaang init panginginig o tila kuryente, tingling sensations, lalo na sa oras ng pananalangin o meditasyon, ang mga ito ay pisikal na pagpaparamdam ng mga anghel. Ang pakiramdam ng init ay isa sa mga pinakakaraniwang tanda. Maaring maramdaman mo ito sa iyong balat o isang nakakaaliw na init na nakapalibot sa iyong katawan. Para sa marami, ang sensasyong ito ay madalas na nangyayari sa paligid ng puso o sa tuktok ng ulo, dalawang bahagi na malakas ang koneksyon sa espiritual na enerhiya. Ang init sa puso ay tanda ng pagmamahal at emosyonal na paghilom, habang ang init sa ulo ay maaaring mga hulugan ng banal na karunungan at kalinawan. Sa kabilang banda, ang panginginig o goosebumps ay nangyayari dahil ang iyong pisikal na katawan ay tumutugon sa mataas na vibration na dala ng mga anghel. Banayad na presyon at visual na mga tanda. Ang isa pang pisikal na tanda ay ang sensasyon ng banayad na presyon o pangingilig, partikular sa paligid ng iyong ulo o balikat. Para itong isang mahinang hawak, tila may naglalagay ng kamay sa iyo upang mag-alok ng aliw at katiyakan. Ang mga tingling sensations na ito ay maaari ring maramdaman sa mga kamay o paa na hudyat na pinapatatag ng mga anghel ang iyong enerhiya upang manatili kang matatag. Ang ilang mga pinili ay naguulat din na nakakakita ng mga kislap ng liwanag o biglaang kulay, lalo na sa gilid ng kanilang paningin. Ang liwanag na ito ay maaaring mabilis na kislap, isang kumikinang na orb o isang banayad na kislap sa hangin. Ginagamit ng mga anghel ang liwanag upang ipabatid na sila ay malapit at nagbabantay sa iyo. Ang mga kislap ng puti o ginintuang liwanag ay malinaw na tanda na sila ay aktibong nagtatrabaho upang gabayan ka. Panloob na kapayapaan at mga milagro. Isa sa pinakamakapangyarihang tanda ng proteksyon ng anghel ay ang pakiramdam ng panloob na kapayapaan sa gitna ng paghihirap. Ang kapayapaang ito ay hindi maipaliwanag ng lohika. Ito ay isang malalim na pag-alam na sa kabila ng mga hamon, ang lahat ay magiging maayos ayon sa banal na plano. Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng kaguluhan, ngunit nakakaramdam ka pa rin ng kapanatagan, ito ay malinaw na indikasyon na ang iyong mga anghel ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Ang mga pinili ay madalas ding nakakaranas ng tinatawag na mga milagro, mga hindi inaasahang solusyon na lumilitaw kapag tila wala ng pag-asa. Maging ito man ay pinansyal na tulong sa tamang oras, biglaang paggaling o isang taong pumasok sa iyong buhay upang tumulong, ito ay mga direktang tanda ng interbensyon. Kinikilala ng mga anghel
ang halaga ng iyong layunin at tinitiyak na walang hahadlang sa iyong landas. Pagpapatatag ng iyong koneksyon. Marahil ang pinakadakilang regalo na inaalok ng mga anghel ay ang regalo ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng lahat ng espiritual na paglalakbay. Pinapayagan ka nitong magtiwala sa mga hindi nakikitang puwersa sa iyong buhay. Upang ganap na matanggap ang proteksyong ito, mahalagang alagaan ang iyong koneksyon sa pamamagitan ng regular na pananalangin, meditasyon at mga espiritual na gawain. Sa mga sandali ng katahimikan, maaari mong pakinggan ang kanilang gabay. Mapapatatag mo rin ang koneksyon sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Pasalamatan ang iyong mga anghel sa kanilang palagiang presensya kahit na hindi mo sila nakikita o nararamdaman ng direkta. Ang pasasalamat ay nagtataas ng iyong vibration at humihila ng mas maraming banal na enerhiya sa iyong buhay. Bilang isang pinili, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Mula sa sandaling isinilang ka, ang mga anghel ay nagbabantay sa iyo. Ang iyong paglalakbay ay sagrado. Manatiling konektado sa iyong espiritual na sarili, manatiling bukas sa mga tanda at magtiwala sa banal na plano. Ikaw, mahal na pinili, ay hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga anghel ay naglalakad sa iyong tabi, tinatanglawan ang iyong landas at binabantayan ang iyong kaluluwa ng kanilang banal na pagmamahal. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya. Makinig sa iyong intuisyon at laging tandaan ikaw ay protektado, ginagabayan at lubos na minamahal ng banal.